Hello, welcome sa ating channel at meron na naman tayong sisilipin na isang ah, ating pwedeng magamit sa mga importanteng gawain at talagang kailangan ko ito kasi ah, kailangan natin ng backup o katulong. So, nag-order tayo ng plier. At actually, meron na ako dito dati, itim sa Pilipinas. Ngayon, ulit ako sa bigbili ng ibang kulay. Kasi nga hindi ko nadala yon kasi ayaw kong paging sagabal sa biyahe. Lalo na pag pumasok ka dito sa Estados Unidos ay may mga custom. Nag-check baka mga, hindi, although ito legal naman to sa TSA pero ayaw ko na lang baka makumpiskate sayang. So pagdating ko na lang bumili ako dito ulit. So ito i-review natin at tingnan natin is OG po ito at nagustuhan ko itong plier na to, maliit lang siya at very useful para sa akin kasi yung mga parang nasa minimalist level at ayan, maganda ang kanyang itsura at lahat ng mga implements ito ay talagang nagagamit at useful para sa akin. So ito mayroong clip sa labas at ito ay pagbubuka sa 5 pulgada o 5 inches at kung magsara naman ay sa 3.2 inches of an inch siya sarado. At ito is stone wash at tumitimbang lang ito ng 4.2 ounce. 4.2 ounce. So, unanahin natin dito sa kanyang ayan 5.0 of an inch ang kanyang haba pag bukas. So, stone wash finish. At ngayon ay ating isa-isahin ang kanyang mga parts. Una dito sa labas ay ang kanyang kutsilyo na maliit at drop point po ito. Ayan, ang haba niya ay mga 2 inches point something mahigit. Matulis at useful kasi pagbukas din ng mga box at iba-iba pang pwede sa mga prutas, mga outdoors. Gamit talaga tong kutsilyo natin at meron din siyang butas na pahaba na parang pwede mo siyang pang-bend ng mga wires. At ang pagsara nito ay ipisilin na natin itong sa ibabaw niya kasi slip joint system ito para masara. May iba naman yung liner, yung hinaharangan ng spring, ito iba din. So that is the first implement na gamit at ito naman ang AWL, EWL. Ito nagamit ko rito sa mga magtahi ka ng mga leader, pangbutas ng mga plastic. At kung ano pang pwede niyang gawin. At least handy siya, nakasama na siya sa isang tool. Kasi multi-tool ito. So, meron din siyang slot na pwede mo siyang kung anong pwedeng magawa mo dyan, so mag-bend ka ng mga wire na maliliit. So, ganun din. So, yan ang pangalawa natin na parts niya. Ang pangatlo dito, ito ay isang flathead screwdriver na maliit. Pwede siya sa mga jewelry, lalo na sa yung mga eyeglass na maluwag yung tornilyo. Pwede mo siyang magamit. O any kind of application basta kaya niyang ikutin yung liit niya, yung size na mag-fit. So yan ang pangatlo. Pangilan na ang ating na demonstrate. Ito tayo sa itong last na parts. Yan, ito po ay sara muna natin para maayos natin pag-discuss. So ito gut hook o yung gut hook ang tawag na matulis na
naka-angle na ano, parang spare. At may blade siya sa gitna. Ito for emergency kung mga sa mga ano to yung sa safety belt ng sasakyan pag emergency pwede mo siyang ito pamputol ng mga paracords. Yan po. Next dito naman tayo sa kabila. Check natin. Una dito sa kabila. Kasi nasa labas ito lahat file sila. So ito din serrated na blade siya na pwede panglagari siya at useful din kung anything na kailangan niyang ganitong solusyon ng kung gusto mo pwede niyang i-apply. Ito yung gamitin pang solve ng problema kung kailangan niyang reinforce o trabahuin. So next ito sa kabila mo natin ito yung gunting. Ito din useful din tong gunting kasi nasa isa na kumbaga nasa loob na siya ng plier mismo. So ito gunting, hindi naman sa pangmalakihan na trabaho pero at least pangputol ng kung ano-ano yung mga sinulid, lalo na yung mga package ng mga medicine na gamot, pwede mo siyang magamit, gupitin kung nung kaya niya magupit. Simple lang na meron siyang spring tension, okay naman yung feel niya sa pag bounce ng spring. Ito yung spring na maliit dyan na naka tukod. Next na ito can opener. Sa can opener man tayo. Yan, can opener. Pagbukas ng mga tinapa, can goods. At ito, meron din siyang maliit na Phillips screwdriver. Iano natin, ayusin natin para hindi magulo. Kasi pag nakasama kasi ito lahat sa isang itong pwesto. So yan ito can opener pang typical traditional na can opener, di yung dati na ngayon mga bago na pang umiikot na yung may parang drive. Pero ito traditional na can opener, yung mga ginagamit sa luma, at least meron din siya kasama niyan. Pinakalas natin ay ano pa ba dito? Tingnan natin kung ano pang sa magulo kasi pasensya na kasi wala maghawak sa aking video. Nilagay ko lang sa patungan. Dito muna tayo sa Phillips screwdriver tayo. Ito, Phillips screwdriver. Ito pinakalas ay abridor. Uminom na ka ng Redors beer, pangbukas ng beer. Yan siya. Hindi naman to common naman to sa mga mga multi-tool, mga ganito. Pero minsan iba-iba yung mga nila, disenyo o pag-assemble nila sa mga klase-klase na gamit sa isang multi-tool. Ito mga ganito. Yan Phillips screwdriver, gamit din. Siyempre, obviously, sa mga screw yan. At ang pinaka dito, pwede mo siyang gawing handle na kung may extension ka na bit o yung mga screw bit, pwede mo ilagay dyan kasi may magnet ito. Diyan mo ilagay sa yung may butas na yan. Siksik mo yung maliit na screw bit or extension. Tapos ipitin, may magnet naman yan. At yes, pwede mo siyang gamitin handle. Habang pinisil mo siya, ini-grip mo, naiipit yung bit, hindi na matatanggal kasi at the same time may magnet. At wire cutter at long nose needle pliers siya na style, mahaba yung uso niya. Ito alam ko ito kompas, meron din tong kompas pero hindi ko masyadong maintindihan.
paano gamitin tong kumpas ito. At may roller din siya. May mga increments niya nakahugis doon sa body niya. Yes, pero ang pinaka purpose ko dito yung ano niya. Maliit siya at handy. May pocket clip at hindi siya mabigat sa bulsa. At pwede mong lagyan dito ng palatandaan o yung mga paracords para meron siyang lubid for safety kung mawala. Pwede mo siyang lagdagan mo siya ng pangsabit. So yes, what do you think mga friends sa SOG Power Paint? Mag-comment lang kayo dyan o mag-like, subscribe. Don't forget to subscribe my channel, my new channel, everything under the sun. SOG Multi-Tool Power Paint. Over and out.